Unbelievable! And what a game dito sa tapatang OKC at Spurs sa Game 1 ng Western Conference Finals. Maaga nagpasiklab si Wembanyama sa unang yugto ng laro, samantalang hindi naman nagpapaiwan basta-basta ang Oklahoma, lalo na nung dineploy na off the bench si Alex Caruso. Trumabaho ng gusto si Dylan Harper at effective ito sa pag-penetrate going hard to the basket. Extra effort naman ang ginawa ni Wemby sa kanyang mga putback na siyang nagpahirap sa OKC. Sa fourth quarter take charge para sa Thunder ang veteranong si Caruso. Multiple triple ang pinakawalan nito at excellent defense ang ipinamalas kontra kay Wembanyama. Pero sa kabila ng magandang depensa kay Wemby ay hindi nila napigilan ng French Phenom na makapenetrate sa loob at makakreate ng score. 2:25 remaining sa fourth quarter, pinatahimik ni Devin Vassell ang umaatungal na crowd ng OKC nang magpakawala ito ng ice cold corner triple para dagdagan ng kalamangan by 4. Bumawi naman ng 5-0 run ang OKC sa pull-up J ni SGA at isang top of the corner 3 ni Alex Caruso para agawin ang lamang by a point. Nanatiling kalmado ang Spurs sa kabila ng nakakatromang run ng Thunder. Last 60 seconds sa fourth frame, nahanap ni Stephon Castle si Julian Champagnie sa right corner at nagpakawala ito ng ice cold triple para bawiin ang lamang by 2 points. Last 11 seconds nang umatake si Wemby sa gitna at isang crucial basket ang pinakawalan nito. Naitabla naman ni SGA ang game by 101 nang makawala ito sa harang ni Castle na nauwi sa overtime. Emphatic dunk naman agad ang binawi ni Castle at putback off the glass shot galing naman kay Wemby sa unang minuto ng overtime. Samantala, hindi pa tapos si Alex Caruso dito mga ka-teammate at take charge siyang dalawang ace player ng OKC na si J-Dub at SGA para umabante ng tatlo, 108 to 105. Pumukol naman si Wembanyama from 28-footer ng 3 para itabla ang game 108 all. At hindi nga nagkasya ang extra 5 minutes at nagkaroon pa ng second OT. Sa second OT, kinuha ni Wembanyama ang spotlight ng pagdadakdakan nito ang lahat ng player ng OKC with a big time block para selyuhan ang game 1, 122 to 115. Kumamada naman dito si Wembanyama ng 41 markers, 24 boards at 3 blocks. Pero ang isa sa napabilib ako ay ang ipinakita nitong kababayan natin na si Dylan Harper mga ka-teammate. Si Dylan Harper talaga ang pinaka naging tinik sa lalamunan ng Oklahoma City Thunder. Yung mga salaksak na parang may pagkabano Ginobili ang pumuwing sa mga mata nila SGA, Caruso at Holmgren. Ang pinakapinaghandaan ng Spurs sa kanilang game plan ay ang kanilang depensa. Kung mapapansin nyo, dalawa ang nakatayong coach ng Spurs na nagmamando sa kanila, si Coach Mitch Johnson at si Coach Sean Sweeney. Sean Sweeney engineered a major defensive turnaround kontra OKC, kaya hindi ganong kadaling nakadeliver si SGA, lalong-lalo na si Holmgren with just 8 points. Well, nagbunga yung last time na napag-usapan natin na tumao kina SGA at Holmgren na siyang pinagdadaluyan ng opensa ng OKC. Although hindi na check ng Spurs si Caruso, ay magandang senyalis pa rin yan sa mga susunod na game dahil nag-click nga ang defensive tactics na ginawa ni Sean Sweeney. Ang isa sa pinakagusto kong defensive setup ng Spurs ay kapag magdadrive ang attacker ng OKC ay sasaraduhan ni Wemby or Vassell, sabay aabang sina Castle at Harper para ma-steal ang bola. At ilang beses nangyari yan mga ka-teammate. Well, parang nanood ako ng movie sa game 1 sa tapatang OKC at San Antonio Spurs. Tiwala ko na malaking advantage ng Spurs dito sa OKC. Imagine, Spurs lang ang nakapagbigay ng tuldok sa winning streak ng Oklahoma, just like on the regular season na tinalo pa nga nila ng 4 na beses. Actually, wala pang De'Aaron Fox yan mga ka-teammate, kaya 9 players lang ang nasa rotation na Coach Mitch Johnson. Ika nga, short-handed pa, partida pa, kulang pa, what more kung naglaro pa si Sway pa. Shoutout sa iyo ka-teammate Jofel Longkop, at shoutout sa lahat ng mga ka-teammate natin na solid pa rin sa channel natin. Maraming salamat sa pagsuporta mga ka-teammate. Ngayon, para makasiguro ang Spurs na hindi na ito makakabuelo pa, aside kay SGA at Holmgren, dapat paglaanan din ng effort sina Caruso, J-Dub at AJ Mitchell na anytime pwede pumutok sa game. Sa setup ng Spurs ay talagang nakakapagod dahil 9 players lang ang umikot sa game 1, samantalang sa OKC ay 11 ang nakalaro sa kanila.